Marami sa atin na nagtitiwala sa brand na Toyota. Kaya naman kung isa sa mga pinapangarap mong maging bagong sasakyan Toyota Avanza. Inilabas ng Toyota Motor Philippines ang kanilang pambatong modelo mula sa MPV car segment, ang Toyota Avanza 2023. Isang modelo na nagpapatunay na hindi lahat ng bagay ay naidadaan sa laki at lakas ng makina, ang pagiging epektibo sa kalsada at sa mga tao makakagamit nito, kundi sa pagiging practical, cost effectiveness at pagiging affordable package. Matagal na itong nandito sa bansa, wala pa man ang ilan sa mga kakumpetensya nito. Itong modelo ay nagpapasikat na sa kalsada na kadalasan ay ginagamit pang family service o partner sa panghanap buhay ng ilan nating mga kababayan. At ngayon sa bagong update nitong modelo ay makasisiguro ka na rin na hindi ka mapag-iiwanan pagdating sa makabagong katangiang nilalaman nito. Kagaya na lamang ng mga bagong safety and security features, pagiging convenient at comfortability ay halos narito na lahat sa modelong ito. Inilabas ito sa bansa na may 4 na klaseng variant mula sa low-end variant na tinatawag na 1.3J manual transmission. Nagkakahalaga ito ng 833,000 pesos lang. Sumunod naman ang 1.3E manual transmission na nagkakahalaga ng 948,000 pesos. Ang pangatlo naman na klase nito ay ang 1.3 CVT automatic transmission na ito, na may kabuuang halaga na 1,004,000 at ang pinaka-top end variant naman ay ang 1.5G CVT naman at may kabuuang halaga na 1,059,000 pesos lamang. Ang pagkakaiba-iba ng mga presyo nito ay binase sa dami ng mga specs and features na nakapaloob sa bawat isa. Ibig sabihin, kung ang pinakamura o low-end variant ang pipiliin mo, i-expect mo na hindi lahat ng mga features ay meron din ito. Kaya naman para mas malinaw sa marami, magpo-focus tayo sa 1.5G CVT, ang pinaka-top variant nito, na kumpleto na sa lahat ng bagay. Magula sa exterior design, pare-pareho lang naman ang itsura ng mga yan. Mukhang premium na datingan sa ganda ng front bumper grill cover nito. Nakakamangha ang isang ito kasi sa sobrang tagal na nito sa bansa, ilang modelo ng iba't ibang brand na rin ang nakatapat nito at hindi umubra sa pagiging matibay, matipid at kahit papano'y malakas na performance na meron ito. Naiiba ang itsura sa marami dala ang signature design ng pagiging elegante na very useful sa kahit saan, mapa city ride, long ride at sa urban ride. Ang modelong ito ay naglalaman din ng mga panibagong features gaya na lamang nitong LED type na headlamp with daytime running light at fog lamp na naka-bulb type pa. Ang angas din ng pagkakadesign dito. Ganon din sa tail lamp na may kakaibang disenyo ay napaka-angas na rin. Naka-LED type na rin ang bulb nito kaya wala ka nang masyadong poproblemahin pa. At pagdating naman sa makina, itong modelo ay pinapagana ng 1,496 cubic centimeter na displacement capacity, naka 1.5 liter gasoline engine inline 4 cylinder, 16 valve dual overhead cam at may fuel system na electronic fuel injected type na sinamahan pa ng Euro 4 compliance, kaya hindi lamang matipid ay eco-friendly na rin. May compression ratio naman ito na 11.5:1 na konektado naman sa CVT type transmission at gearbox na variable speed. Ang naka front wheel drive na automatic transmission nito ay kaya ring mag-produce ng maximum output level na 105 horsepower sa kada 6,000 revolution per minute at 138 Nm of torque naman sa kada 4,200 revolution per minute. Ang maximum top speed din na nagagawa nito ay umaabot sa 182 km/h na kabuang bilis. May fuel tank capacity na 43 liters at kayang kumonsumo ng pinakamatipid na paraan na hanggang sa 18 km/liter. May titipid pa ito kung sa maluluwang na kalsada mo gagamitin. At pagdating naman sa ilan pang bagay na meron ito, ang mga safety features. Dahil gaya ng marami, ang modelong ito ay hindi rin magpapaulis sa bagay na yan. Sagana rin ito sa napakaraming mga safety sense kagaya ng anti-lock braking system, isang sistema na nag-a-unlock sa mahigpit na kapit ng brake kapag biglaan mo itong nagamit
dahil dito ay maiiwasan ang pagkadulas at bibigyan ka ng pagkakataong makaiwas sa kung anuman ang mababangga mo. Number 2, meron na rin itong traction control system na tumutulong naman na mas maging ligtas at balanse ang pag-andar ng sasakyan sa oras na ito ay mapapadaan sa malulubak, matutubig at madudulas na kalsada. Dahil dito ay ma-maintain na rin ng driver ang pagiging stable sa pagmamaneho. Pangatlo naman ay ang Vehicle Stability Control System, isang sistema na mahalaga rin na meron ng isang sasakyan. Nagme-maintain na rin ito ng mas maayos na biyahe kahit pabago-bago man ang panahon at kalsada na yung dadaanan. Magiging stable pa rin ang takbo niyan umulan man o umaraw. Meron na rin itong crash sensor, isang sistema na nagpapagana sa mga alarm o horn na nagbibigay ng malakas na sound na parang pagkabigla sa maaaring kahinatnan kung ito ay mababangga o nabangga na. Kumbaga sa tao ay mapapahiyaw ka kapag nagugulat ka sa biglaang pangyayari na kung saan maging ang mga airbags nito sa front, driver side at passenger ay otomatikong gagana at lalabas na rin para naman maalalayan ang mga pasahero nito. Meron na rin itong seatbelt warning. Sa mga hindi gumagamit ng seatbelt ay mawawarningan naman ang pasahero o driver na kung sino ang hindi naka-seatbelt sa oras na nakasakay dito. Meron na itong mga child safety locks, day and night rear view mirror, meron na ring front and side impact beams, may engine check warning na papaalalahanan ka rin kung sakaling nagkakaroon man ng malfunction sa loob ng makina nito. Meron na rin itong ISO fixed child seat mounts na poprotekta naman sa mga bata o baby na kasama natin dito sa loob ng sasakyan. Meron na rin itong EBD o electronic brake distributor na halos katulad lang din ng sa ABS sensor ang ginagampanan. Meron na rin itong mga airbags sa may bandang ibaba para sa mga tuhod natin, para mas maprotektahan din naman ang mga buto-buto natin sa paa kung sakaling magkakaroon man ng anumang aksidente. Meron na ring brake assist na kasama, may parking sensor, mga kamera at marami pang iba. Isang bagay lang na kahit ikaw ay isang baguhan pa lamang magmaneho ng mga ganitong klaseng sasakyan ay mapapanatag ka na rin sa pang-araw-araw na pagsakay dahil sa mga safety features na talagang kahit papano'y mag-iingat din sa'yo sa pang-araw-araw na pagmamaneho. Pero ang pinaka-the best pa rin na safety features dyan para sa mga sasakay dito ay ang pagiging alerto at maging maingat sa kalsada. Alright. At syempre, bukod sa safety features, hindi rin naman makukumpleto yan kung wala naman ang security features nito. Nilagyan ng ilang mga bakabagong sistema na makatutulong naman na maging kampante ka sa pang-araw-araw. Sakaling ikaw ay walang sariling parking sa iyong bahay at iniiwan mo lamang ang iyong sasakyan sa labas na hindi ka sigurado kung ligtas sa maaaring magtangkang nakawin ito. Ang mga sistemang ito ang makatutulong sa bagay na yan para maging secured na rin. Kagaya na lamang nitong central locking. Ang central locking ay nakaposisyon sa iisang pintuan lamang sa driver's side, na kung saan kahit sa isang pintuan na lamang ang mag-manage ng lock ng lahat ng pintuan nito ay otomatikong hindi na mabubuksan pa ang iba pang mga pintuan nito kapag na-activate na ang mismong central locking. May anti-theft device na rin ito para mas madaling malocate kung saan man ito dadalhin ng taong magmamaneho nito. At meron na rin itong engine immobilizer system, meron na rin itong power door locks, at ang panghuli ay ang anti-theft alarm. Para naman hindi tayo bagutin o antukin sa napakahabang biyahe, nilagyan ng TV screen na may 8 inches at detached screen na rin. May Bluetooth connectivity, mga speakers sa front and rear para mas maganda ang audio sound sa loob ng sasakyan. May FM and AM radio na rin ito at USB and auxiliary input na kasama. The Apple CarPlay at Android Auto na rin. Itong Toyota Avanza na update model nito ay available na sa bansa noong nakaraang taon pa sa halagang 833,000 pesos mula sa pinakamababang presyo nito at hanggang sa pinakamataas na nagkakahalaga lamang din ng 1,059,000 pesos dito sa bansa ay Toyota Rush. Noong lumabas ang MPV car ng Toyota Motor Philippines na Toyota Rush, nagkaroon ng panibagong pagpipilian ang mamamayan na nagbabalak bumili ng pampamilyang sasakyan.
Pagdating sa mga multi-purpose 7-seater car dito sa Pilipinas, isa ito sa may tuturing practical, sulit at medyo affordable na klase ng utility na magagamit mo sa lahat ng bagay. Pwedeng pang araw-araw dahil hindi naman ito ganun kalakihan at may katipiran din pati sa gasolina. Maganda rin itong gamitin sa pamamasyal, lalo na kung kasama ang buong pamilya dahil sa malawak na espasyo sa interior kasama ang compartment-based storage na lagayan ng mga gamit ay talagang kapaki-pakinabang. Ang Toyota Rush ay isang maliit na multipurpose na sasakyan na ibinibenta upang direktang makipagkumpetensya laban sa maliliit na segment ng SUV sa Pilipinas. Inilunsad dito sa bansa noong May 2019 sa pinakaunang bersyon at available lang ang Rush sa isang 7-seater configuration at kilala bilang Daihatsu Terios sa iba pang Asian market. At makalipas ang ilang taon, ang Rush ay na-upgrade sa pinakabagong bersyon nito na tinatawag na Toyota Rush GR Sport Automatic Transmission. Bilang isa sa mga pinakabagong karagdagan ng Toyota Motor Philippines sa lineup model nito, ang Rush ay nakakuha ng ilang spotlight sa Philippine automotive scene dahil sa 7-seat capacity na may mataas na 220mm ground clearance size ay talagang hinangaan ng marami. Ito ay tulad ng isang SUV ngunit mas abot kaya at mas compact. Sa external na disenyo, dala nito ang signature na disenyo ng brand na may malaking front radiator grille, dalawang headlamp na maninipis at may dalawang fog lamp din sa ilalim. Meron itong front bumper skid extension na nagbibigay dito ng disenteng itsura, kasama ang mga matte black painted garnish na nakapalibot sa buong body nito. May mga fender arc garnish na rin itong kasama na makikita sa bawat wheelbase. At sa likuran, ang matatalas na shape ng mga combination lamp na may kasama na ring rear bumper reflector na dumadagdag sa pagiging maaasahang liwanag nito sa gabi. Sinamahan na rin itong modelo ng built-in rear spoiler, shark fin antenna at isang roof railing na nakaabang para sa mga ikakabit na roof rack sa itaas nito. Suma total, halos complete set na ang pang-external ng modelong ito. Konti na lamang ang idaragdag mo dito sa aftermarket, depende sa pangangailangan mo. Pinapagana ito ng 1.5-liter gasoline engine na 2NR VE dual VVTi inline 4-cylinder 16-valve dual overhead camshaft na makina. Yan ang kabuuang component nito at nakakonekta sa isang automatic type transmission na may 4-speed variable gear shifting na gumagawa naman ng lakas na 102 horsepower sa kada 6,000 RPM at 134 Nm ng torque naman sa kada 4,200 revolution per minute. Kaya ang nagagawang top speed nito ay umaabot ng 175 to 180 km per hour. May katipiran din ito sa fuel, sapagkat ginamitan ito ng electronic fuel injected type na fuel supply na tumutulong para mas gumanda ang fuel economy. Kaya naman itong Toyota Rush ay may average fuel consumption na 14.1 km per liter. Meron din itong 45 liters na fuel tank capacity, kaya malayo-layo na rin ang mararating mo gamit itong MPV car ng Toyota. Pagdating naman sa suspensions, ginamitan ito sa front ng MacPherson Strut suspension na may mga malalaking coil spring na kasama at shock absorber, habang naka-multi-link naman ang rear suspensions nito na nagbibigay dito ng magandang bounce, biyahe at hindi ganong katagtag kahit maidaan sa malulubak at napaka-komportable. Meron din itong makakapit na braking system na naka-ventilated disc type sa front at drum brake type naman para sa rear brake. Pagkatapos niyan, binalutan ito ng makakapit ding mga gulong na may kabuuang sukat na 215 by 80R17 at mga naka-tubeless tires na may alloy wheel na mags. Pagdating naman sa interior, meron itong 7 mga komportabling seats na pwedeng i-fold at i-adjust, lalo na yung sa driver seats. Hindi naka-leather cover dahil naka-fabric cover lang ito. Pero may kasama na ring mga headrest pati na ang second row seats. May makikita ka ring mga 13 pirasong bottle cap holder nito na may mga kasamang mga bulsa o pocket na pwedeng paglagyan din ng mga gamit. Mayroon din itong accessories power socket at USB port na pwede namang pag-charge dyan ng gadget.
Bukod pa dyan, nilagyan din ito ng aircon system na may kasamang auto climate control system at heater para ma-meet ng bawat pasahero ang kanya-kanyang preference pagdating sa temperature. At isa pa, ang mga bintana rin nito sa harap at likod ay naka-power window na. Ito yung kusang bumababa ang salamin sa pintuan sa pamamagitan ng electric motor nito. Isang pindot na lang sa buton at hindi mo na kailangan pang diinan. Bukod pa dyan, sinamahan pa ito ng entertainment system. Yung mga libangan sa loob nito, kaya ng pagkakaroon ng 7-inch size display, infotainment system na may kasama na ring connectivity sa Apple CarPlay at Android Auto. Nilagyan din ito ng Bluetooth para pwede mong mai-connect ang gadget mo dito. Meron din itong 8 kabuuang bilang ng speaker na nagpapaganda ng sound. Di touchscreen na rin ang monitor nito at may kasama pang voice control system. Ang manubela naman itong Rush ay naka-leather cover na rin na may kasamang control sa panel gaya ng sounds, connectivity at marami pang iba. Sa likuran naman nito makikita ang analog type na klase ng instrument meter panel gauge nito na nagbibigay ng readout sa driver para sa mahalagang impormasyon sa pagpapatakbo nitong sasakyan. Sinamahan din itong Toyota Rush ng mga advanced safety features na magagamit natin habang tayo ay nakasakay dito. Gaya ng pagkakaroon nito ng speed sensing door lock na kusang nagsasara ang pintuan kahit hindi na masyadong mailak once na mabit nito ang bilis na 20 km/h. Sinamahan pa ito ng engine check warning para naman makita kung may problema o magkakaproblema na ang makina nito kapag nagpatuloy pa ang pagpapatakbo. Mas maganda ito para mas mapadali nating maagapan at may dala sa pinakamalapit na service center bago pa tuluyang tumirik. Nilagyan din ito ng mga impact beams sa front and side na nagpiprevent sa pinakamalubhang damage ng interior nito kung magkakaroon man ng matinding banggaan. Meron din itong hill start assist na para naman sa mga paakyat na kalsada kung bigla kang mapapahinto sa ganong kondisyon na kung saan kahit hindi mo natapakan pa ang brake pedal ay kusa pa rin itong mag-i-stay sa kung saan ito nakahinto pansamantala. Pati sa pagpapark ay nilagyan din ito ng safety features para nang sa ganoon ay hindi tayo makasagi ng ibang mga sasakyan sa parkingan. Ang pagkakaroon nito ng parking sensor nakalagay sa rear portion na siyang tumutulong para maingat tayong makapag-park sa mga masisikip na parkingan. Pwede ito sa mga beginner lalo na yung mga nagsisimula pa lamang mag-aral magmaneho. At ang ilan pang particular na safety features nito gaya ng airbag sa driver at passenger seats, mga seatbelt sa kada upuan at may kasamang crash sensor. Lagyan din ito ng child safety lock at ISO fixed child mount para naman sa kabitan ng mga customized seats ng mga baby o infant. At nilagyan pa ito ng safety features na suporta sa braking system gaya ng tinatawag na anti-lock braking system o ABS. Ito ang nagpiprevent ng pag-unlock ng gulong kapag nakapag-brake tayo ng biglaan. Napiprevent din ng sistemang ito ang pagkaskid ng mga gulong na siyang nagre-resulta sa pagkawala ng balanse ng pagmamaneho. At kung wala ito, ay may tendency ring mag-crash at magpaikot-ikot itong sasakyan sa pinakamalakas na paggamit ng mga preno nito. Nilagyan pa ito ng EBD o tinatawag na Electronical Brake Force Distribution. Isang sistema na nagpapalakas sa kapit ng brake lalo na sa mga pababang kalsada at may karga itong mabibigat. Dahil dito ay mas lalakas ang kapit ng brake pads sa disc nito na sinusuportahan naman ng isa pang brake assist system para sa braking nito. Sinamahan pa ito ng Vehicle Stability Control System na safety features din na siyang nagpapanatili sa maganda at balanseng pagmamaneuver. May maintain ng maayos ang stability system nitong sasakyan lalo na sa off-road at mga biglaang pakurbada. At pwede mo rin palang magamit sa off-road condition nitong Toyota Rush dahil nilagyan ito ng isang sistema na safety features para sa malulubak na kalsada gaya ng tinatawag na traction control system. Napapanatili nito ang maayos na pag-ikot ng bawat gulong sa harap at likod man na siyang tumutulong para hindi rin mawala ang balanse ng sasakyan
once na maidaan natin sa mababato, mapuputik at mga matutubig na lugar. Ang bagong Toyota Rush update ay nagkaroon ng bagong estilo sa external design. Meron itong logo na GR Sport concept at may mga ilaw na naka-LED type na gaya ng headlamp, pati ang tail lamp nito. Mas pinaganda at mas naging sporty looking sa bagong anyo, pero hindi pa rin naman inaalis ang ilang mga makalumang estilo nito. Meron itong mga security features na magagamit din natin para hindi basta-bastang makarnap, manakaw at upang maging ligtas sa mga magtatangkad dito sa Toyota Rush. Gaya ng pagkakaroon nito ng central locking at power door lock. Isang security features na nagpapatibay ng pagkalak ng mga pintuan. Dahil dito kahit gamitan ng mga tools para mabuksan itong sasakyan ay hindi uubra. Maliban na lang kung babasagin ang mga salamin ng bintana. Nilagyan din ito ng engine immobilizer system na siyang pumipigil para hindi bastang mabuksan, mapagana ang makina nito kahit paggamitan ng electrical procedure o traditional way. At may kasama na rin itong anti-theft alarm system at anti-theft device. Pagdating naman sa kabuuang sukat, itong bagong Toyota Rush ay may kabuuang haba na 446.6 cm at may lapad ito na 168.7 cm at may kabuuang taas na 170.5 cm. Ang ground clearance nitong Toyota Rush ay umabot ng 22 cm na nabanggit na natin kanina. May 5 pintuan at 7 upuan na utility at maluwag na compartment storage para pagkargahan ng malalaking gamit, bagahe at kung ano-ano pa. Meron din itong sapat na sukat ng turning radius sa oras na ikaw ay mag-U-turn para hindi mo rin masakop ng maigi ang kabilang kalsada. Ito ay may sukat na 5.2 meter para sa mga pag-U-turn nito sa highway. Ang nagkakalaga ang kasalukuyang presyo nito ng 1,202,000 pesos dito sa bansa. Toyota Veloz. Inilabas lamang ang modelong ito noong nakaraang taon pa, ang kauna-unahang MPV car na may advantage sa features at pagka-premium ang datingan mula sa external hanggang sa interior specs nito. Ang Toyota Veloz na nagmula sa pinakasikat at kilalang brand dito sa bansa. Well, sa mga hindi nakakaalam, pag sinabi kasing Toyota, alam na kagad ng mga tao ang kalidad ng sasakyan, although hindi naman masyadong issue yan, pero ito kasi ang unang refleksyon ng isang modelo kung saan galing brand. Ang Toyota Veloz ay naglalaman ng mga panibagong features kagaya na lamang ng pagkakaroon nito ng napakagandang instrument panel na 7 inches at naka-TFT na rin. Maraming information ang lumalabas at mas mabilis mong maiintindihan kasi parang monitor screen na lang din yan ng computer. Meron na rin itong ambient lighting para kahit nakapatay ang dome light ay maliwanag pa rin ang buong interior ng sasakyan. Maganda rin ang itsura ng LED line guides sa may back door nito. Kasama ng slim long LED type na din na headlamp nito ay dagdag pogi points at visibility na rin. At isa pa sa magugustuhan mo dito ay naka-CVT o continuously variable transmission na rin ang modelong ito. Isang magandang bagay kasi kahit papaano sa pamamagitan nitong CVT ay mas mapapalakas ang kabig at arangkada nito kahit pa sa mga paahon na kalsada. Isa pa, mas makatitipid ka din sa gasolina dahil dito. Meron na rin itong freestanding 9 inches infotainment system, audio display na may Apple CarPlay at Android Auto. Itong sasakyan ay wala na ring manual parking brake dahil ito ay pinalitan na rin ng electric parking brake system. Mas madali na lang ang switch function at talagang full stop ang buong brake. Isa pa, di gaya ng marami, meron na rin itong kasamang wireless charging system na kung saan ay ilalapag mo na lamang ang cellphone gadget mo at otomatiko na itong magcha-charge. At pagdating naman sa kapasidad ng makina, hindi rin papahuli ang modelong ito. Pinapagana ng 1.5 liter gasoline engine inline 4-cylinder, 16 valve naka-dual overhead camshaft at naka-Euro 4 compliance. Pagdating naman sa performance, ito ay kayang mag-produce ng maximum output level na 105 horsepower sa kada 6,000 RPM at 138 Nm of torque naman sa kada 4,200 revolution per minute.
Kaya ang average top speed na nagagawa o kabuuang bilis nito ay umaabot sa 180 km/h. Hindi lamang sa pagiging high-tech ng mga specs and features ng modelong ito ang magugustuhan mo. Dahil mula dito sa external kung pagmamasdang maigi ay para lamang din kasi itong Toyota Avanza na bagong modelo. Well, hindi naman din maitatanggihan dahil talagang hango ito sa Toyota Avanza ang buong disenyo at postura nito. Ang laki ng sukat at ibang disenyo ay binase sa Avanza. Pero pagdating sa pagiging moderno at advanced nito ay mas nakalalamang itong Toyota Veloz. Gaya na lamang ng pagiging matipid nito sa gasolina. Base sa ilang owner at test drive na ginawa, ito ay kayang umubos ng 1 litro sa loob ng 11.7 km na tinakbo nito kapag nasa city ride. Pero kung ito ay nasa expressway o maluluwang na kalsada, ang 1 litro ng gasolina ay kayang ubusin sa loob ng 22 km. Not bad dahil ang 43 fuel tank capacity nito kung gagamitin mong pang long ride ay talagang malayo-layo ang mararating at tatagal. At kung pag-uusapan naman ang handling nito, ginamitan ng power steering at the adjustable na steering column. Tilt and telescopic na rin ito at rack and pinion. Kaya napaka-smooth lang din ang handling at maneuver mo dito. Ang driving condition ay talagang compatible pati sa mga female driver. Pagdating naman sa suspensions and brakes, ang front suspension nito ay naka MacPherson strut at naka torsion beam with shock absorber and coil spring naman ang rear suspension nito. Maganda na rin ang kapit ng brake nito kung sa biglaang pagpepreno mo naman gagamitin. Ginamitan ng parehong naka disc type sa harap at likod. Sa front ito ay naka-ventilated type at ordinary brake disc type naman ang rear brake nito. Ang mga sukat ng gulong ay eksakto lang din para sa maganda at balancing pormahan nito. May kabuuang sukat na 205 by 50 R17 na alloy wheel type at tubeless tires. Less maintenance at less hassle ka na rin. Pagdating naman sa safety and security features, gaya ng sinabi natin kanina ay talagang nakalalamang ang modelong ito pagdating sa mga bagay na yan. Maraming features mas confident sakyan, gaya na lamang ng pagkakaroon nito ng ABS o anti-lock braking system. Meron na rin itong EBD o Electronic Brake Distributor. Mga sistemang nakatutulong sa mas maayos na paggamit ng brake system. Sinamahan na rin yan ng brake assist para mas makapit ang brake pads. May crash sensor, may vehicle stability control system, kaya kung sa mga adudulas, mga biglang pakurbada o masama ang panahon mo man maibiyahe ito, ay hindi mawawala ang balanse ng pagmamaneho at mas mamimaintain ang stability ng sasakyan. Pagdating naman sa interior safety features, meron na itong mga airbags sa driver side, passenger, curtain airbags sa kada side portion at knee airbag para naman sa tuhod. May mga seat belts na rin ito sa kada upuan. Merong front and side impact beams at marami pang iba. Ang mga standard safety features na yan ay kalimitan lang ding makikita sa ibang mga sasakyan. Pero itong Toyota Veloz, bukod sa mga standard safety features na yan, ay meron na rin itong mga advanced safety features na tinatawag, kagaya na lamang ng rear cross traffic alert. Isang klase ng driving assistance system na kung sakaling umatras ka sa parkingan at biglang may paparating na sasakyan sa likuran mo na hindi mo nakikita sa side mirror, ang sensor na ito ang magpapaalala sa iyo niyan. Meaning to say, wawarningan ka ng sistema nito kapag may mga sasakyan na biglang dumadating sa likuran mo habang ikaw ay nagpapaatras nito. Sa parang ito ay maiwasang maatrasan o mabangga sa likuran ang mga sasakyan na biglang dumarating sa likuran. Meron na rin itong hill start assist control system para naman sa mga paahon o pababang kalsada. Bagay naman itong gamitin sa Baguio at Tagaytay, lalo na kung ikaw ay mapapahinto sa mga ganung kalsada na sobrang tarik. Ay mapapakinabangan mo talaga ang sistemang ito dahil dito kahit hindi mo nahigpitan pa masyado ang tapak sa brake ay kusa na itong mag-i-stay sa posisyon kung saan ito nakahinto pansamantala. Meron na rin itong blind spot monitoring system. Isang bagong safety features din na makikita naman sa magkabilaang side mirror nito.
Kung may mga sasakyang bigla na lamang nag-overtake o nang aagaw ng linya ay maigi ring meron kang blind spot monitoring na sa ganun ay maiiwasan natin na masagi at mabangga ang mga kasabay natin sa kalsada na walang kontrol sa manubela kagaya na lamang ng mga motorsiklo na biglang sumisingit at marami pang iba. Meron na rin itong lane departure warning para sa kaalaman ng marami. Itong sistema ay sumusuporta naman sa driver kapag nagpapalit ng mga linya o direksyon sa kalsada. Nasa pamamagitan naman ito, mas maiwasan ang anumang banggaan lalo na kung may mga biglaang nag-overtaking nakasabay mo sa kalsada tulad ng mga motorsiklo na madalas hindi natin nakikita. Dahil sa sistemang ito ay mas magiging alerto tayo sa mga kasabay natin sa kalsada. May advanced safety features na rin ito na pre-collision system. Nasisense naman ng sistemang ito kung ang nasa harap mong sasakyan ay magmiminor ng bilis o hihinto na lang bigla. Sa sistemang ito ay automatically na inilalapat ang preno nitong sasakyan kapag ang nasa harap mong sasakyan habang umaandar ng mabilis ay biglang hihinto at magmiminor para maiwasan na rin ang mabangga. At isa pang bagong safety features nito, ang tinatawag na ADAS o Advanced Driver Assistance System. Ang papel ng ADAS ay upang maiwasan ang pagkamatay at pinsala sa pamamagitan ng pagbabawas ng bilang ng mga aksidente sa kalsada at ang malubhang epekto ng mga hindi maiiwasang panganib kagaya na lamang ng pagkabangga, pagkasagi o pagkasemplang na rin. Ang mahalagang aplikasyon ng ADAS na critical sa kaligtasan ay kinabibilangan ng pagtukoy, pag-iwas sa pedestrian, babala, pagwawasto sa pag-alis ng lane. Ibig sabihin, mas malakas ang sensor nito kung sakaling may biglang tatawid sa pedestrian, ay kusa itong hihinto. Makakaiwas din ito sa anumang banggaan dahil sa sistemang ito. Ang mga features na yan ay pangkaragdagan lamang kaligtasan sa mga pasahero at sasakay dito. Ang pinaka the best safety features pa rin ay nakikita sa pagiging disiplinado ng driver at ng bawat pasahero na gagamit nito. Ngunit hindi pa dyan matatapos ang mga ito dahil pagdating naman sa mga security system, itong modelo ay sagana rin. Meron na itong central locking, anti-theft device, engine immobilizer, anti-theft alarm, power door lock at marami pang iba. Hindi na rin uubra ang mga traditional way o pagpapagana ng sasakyan na ginagamitan ng electrical procedure kung walang susi. Sa mga security features kasi na to ay hindi ka na mangangamba pang makarnap o mawala sa iyong parkingan itong sasakyan. Itong Toyota Veloz model ay may mga komportableng seats na rin. The adjustable at may kasamang rear center armrest, foldable at may mga headrest, naka-leather seat cover at foldable. At hindi pa yan dahil itong modelo ay nilagyan na rin ng tatlong klaseng driving mode. Gaya na lamang nitong normal mode na kung saan ay maaasahan mo pang city ride. Di ganun kabilis at katamtaman lang din ang takbuhan nito. Meron na rin itong eco mode na tinatawag na pang long ride o pang probinsya naman. At ang pangatlo ay ang sports mode, kung pang racing o mabilisan naman ang hanap mo, bagay naman ang mode na to na sports mode, lalo na kapag sa expressway mo maidadaan. Maganda na rin ang air conditioning nito kasama ng AC ventilator, the keyless entry na rin ito at push start and stop button. May mga cup holder and bottle holder, may mga console pocket, may rear reading lamp at may heater. Auto climate control na rin ito at accessories power outlet socket. Pwede ka na rin mag-charge dito mismo gamit lamang ang USB port. Dito sa bansa ay may dalawang klaseng inilabas na variant sa modelong ito. Mula sa standard variant na tinatawag na Veloz 1.5 liter G CVT type at nagkakahalaga ang kabuuang presyo nito ng 1,210,000 pesos. At ang top variant naman ito na tinatawag na Veloz 1.5 liter V CVT na nagkakahalaga naman ng 1,250,000 pesos. Toyota Innova. Ang Toyota Innova ay isang compact MPV at isa sa mga pinakamahusay na ibinibenta ng Toyota Motor Philippines na may 7 seating ang capacity at 8 seating capacity naman sa ilang variant nito. Ang modelong ito simula nung unang inilabas noong 2005
Sa pinakaunang generation ay umani na ng maraming papuri sa lahat ng mga consumer at mga nakagamit na nito sa pagkakaroon ng napaka-reliable, durable na talagang maaasahang kalidad sa pangmatagalan. Ang Toyota Innova ay nasundan pa ng maraming generation. Noong 2016 ang second generation nito at noong 2021 ang pinakahuling generation nito ay may bagong pag-upgrade sa external na disenyo. Dinagdagan ng maraming feature at security at mas in-enhance ang makabagong performance level. Bibili ka ng isa sa mga 7-seater car ngayong taon, isa sa may re-recommend ko sa iyo ay itong Innova. Naglalaman ng napakaraming kakayahan mula sa pagiging malakas na makina, matibay na klase ng mga suspensions at talagang makakasulit ka sa bagong disenyo nito. Malakapsul pa rin naman ang kabuuang hugis tulad ng sa dati. Na-refresh nga lang ang pangharap na disenyo at mas ginawang elegante. Meron itong malaking front bumper grille, radiator na nakapalibot ang chrome garnish. Mas pinanipis ngayon ang mga headlamp at may mga bagong disenyo rin ng fog lamp. Sa side profile naman, makikita pa rin ang iconic na disenyo nito. Isang IMB platform na pwede ring sabihing SUV sa laki ng body figure ay makukuha mo na rin ang malaking espasyo sa interior. Ang rear portion naman kasama ng mga rear combination lamp ay nagbibigay dito ng mas compact attire. Isang maasahang utility na ginagamit din ng ilan hindi lamang bilang service sa araw-araw kundi pati na rin sa pagnenegosyo at panghakutan. Ang Toyota Innova ay mayroong ngayon 6 na klase ng variant na pagpipilian, depende sa kung ano ang magugustuhan mo. May automatic at manual nito at may kabuuang sukat ang gulong na 215/55R17 at 205/65R60 naman sa iba pang variant. Pagdating sa suspensions, ito ang isa sa pinaka nagugustuhan dito ng marami dahil sobrang tibay daw kasi. Maraming nakapagsabi kabilang na ang mga owner nito na tumatagal daw ng 6 hanggang 9 na taon bago pa tuluyang masira ang bawat suspensions. Well, ano nga ba ang klase ng suspensions na inilagay dito? Ang front ay nilagyan ng double wishbone suspensions habang ang rear suspensions nito ay naka multi-link with coil spring at may mga shock absorber na kasama. Habang ang braking system naman na inilagay dito ay naka ventilated disc type sa front at naka drum brake type naman para sa rear brake. Pagdating sa makina, itong Innova ay pinapagana ng 2.8 liter diesel engine, 4-cylinder 16-valve dual overhead camshaft. Meron itong fuel supply system na CRDI, fuel injected type, at naka Euro 4 emission norm compliance na rin. At base na rin sa ilang mga nakagamit nito, ay may katipiran kumonsumo itong Innova. Pagdating kasi sa city ride, kaya nitong umubos ng 1 litro sa layo ng 15 to 16 kilometro pag sa city ride. Pero pag sa highway, ito ay kayang umubos ng 1 litro sa loob ng 21.6 kilometro na layo ng takbo. Ganyan katipid ang modelong ito kaya magpahanggang ngayon ay talagang tinatangkilik ng marami, lalo na ng mga naghahanap ng pampamilyang sasakyan. Meron din itong 55 liters na fuel tank capacity at may 2 klase ng transmission depende sa variant na pipiliin mo. Ang automatic transmission ay may 6-speed variable gear shifting, habang ang manual transmission naman na klase ay may 5-speed gear shifting naman. At ang nagagawang maximum output naman nito ay umaabot ng 168 to 172 horsepower sa kada 3,600 RPM. Habang ang maximum torque naman nito ay umaabot ng 3 Nm sa kada 3,400 revolution per minute. May average top speed itong modelo na umaabot ng 180 km per hour. Ang ilan pang mga features na makikita natin sa external ay ang headlamp na naka-LED type na, kasama ang LED type na daytime running light, maliban sa combination lamp system na naka-bulb type pa. Pagdating naman sa ilan pang mga bagay katulad na lamang ng interior features nito, may 7 hanggang sa 8 upuan sa loob nito na makikita mo kaagad dito. Adjustable at foldable ang seats, may center armrest sa second row seats, mga kasamang headrest na rin. Pero hindi pa ito naka-leather seat cover. Pagdating sa dash panel, makikita ang 7-inch size display na infotainment system nito. Meron na rin itong kasamang Apple CarPlay at Android Auto. At ito ay exclusive lamang para sa mga top variant na klase.
Kaya kung gusto mo talaga ng mas kumpleto at mas prepare mo ang mas mataas na presyo, ang top variant ang piliin mo. Bukod sa TV screen, meron din itong Bluetooth connectivity, FM and AM radio, smartphone connectivity at the touchscreen pa, na sinamahan ng smart device link na rin. Meron pa itong 6 na speaker, the touchscreen at may voice control system. Kaya talagang malilibang ka rin lalo na sa mahahabang biyahe. Isa pa, itong top-end variant ng Innova ay nilagyan din ng maraming convenient features, gaya ng ignition system nito na naka-push start button na rin at di keyless pa. Ang manubela nito ay puno ng mga remote key system o tinatawag na multifunctional steering wheel para sa pagpapagana ng ilang features gaya ng phone connectivity, audio sounds at marami pa. Nilagyan din ito ng foldable table na may kasamang cup holder. At ang maganda pa rito ay meron ito sa loob ng mga mini compartment na parang maliit na refrigerator na kung saan may mababang temperature na pwede mong lagyan ng inumin na gusto mong palamigin. Mas mababa kasi ang temperature dito kaya kahit mga inumin o anumang mga pagkain ay pwede mong mapalamig sa loob nito. At meron din itong napakalamig na aircon system na may kasama ng auto climate control. Meron din itong dalawang klase ng driving mode, gaya ng tinatawag na eco mode system at power mode. May kasama itong mga bottle and cup holder, mga bulsa o lagayan ng mga maliliit na gamit, glove box compartment at malawak na rear compartment storage space sa likuran, na may kasamang trunk light na rin, para kahit sa gabi ay makikita mo ng maliwanag ang mga bagahe sa likod ng compartment, lalo na kung ikaw ay may hahanapin. At pagdating naman sa mga impormasyon sa pagpapaandar nito, nilagyan itong Toyota Innova ng informative na analog type instrument panel gauge na may kasamang mga sign, indicator at notification na lumalabas dito sa oras ng mga pangangailangan, gaya ng low fuel warning. At naka-digital ang orasan kasama ang odometer nito. Ginamitan na rin ito sa manubela ng power steering type na klase. At adjustable ang steering column na naka-tilt and telescopic pa. Naka-rack and pinion, kaya kahit malulubak at mababato ay hindi mag-wiggle ang manubela nito at hindi mawawala sa kontrol. Nilagyan na rin itong Toyota Innova sa roof panel ng ambient light system. Ito yung kulay asul na ilaw na makikita natin sa bandang unahan ng headlining. Maganda ito sa gabi, lalo na kung bumabiyahe tayo ng malalayong lugar. Binibigyan ito ng pagkakataong magkaroon ng magandang ambient ang loob nitong sasakyan at nakaka-relax pa. Pagdating naman sa mga safety features, syempre ito rin ang maganda sa Toyota Innova. Dahil kumpleto na halos yan. Meron itong tinatawag na speed sensing door lock, na kusang naglalak ang pintuan sa oras na mabit nito ang 20 km/h kapag nakalimutan mong isarado o ilock sa oras na tumatakbo na. Sinamahan pa ito ng ISO fixed child mounts para sa mga upuan ng mga bata. Meron din itong vehicle stability control system na tumutulong para ma-maintain ang traksyon at kontrol ng manubela sa pamamagitan ng pagbabawas ng bilis at pag-a-apply ng automatic braking system sa oras na malalagay sa peligro. Sinamahan pa ito ng anti-lock braking system o tinatawag na ABS para naman sa pagpiprevent ng pagkalak ng gulong sa oras na mga biglaang pagpipreno. At sinamahan pa ito ng electronic brake force distribution at brake assist upang mas mapahusay ang paggamit ng preno lalo na sa mga emergency braking. Meron na rin itong Toyota Innova na tinatawag na Hill Start Assist Control System. Kapag naipreno mo ito sa pataas na kalsada, pinapanatili ito ang kapit ng brake upang hindi dumausdos pababa. Sinamahan pa ito ng front and side impact beams, engine check warning, mga seatbelt sa kada upuan at may kasama na ring mga airbags sa driver, passenger seats. At nilagyan na rin ng curtain airbags at knee airbags para safe pati na ang mga pasahero sa loob nitong sasakyan. Meron na rin itong mga parking sensor sa front at rear na may kasama na ring rear camera para mas secure palalo ang pagpapark lalo na sa masisikip na lugar.
Kaya masisecure mo ng maayos ang pagpapark o pagpapaatras nito at masisiguro mo na wala kang masasagi o mababangga sa likuran. Bukod pa dyan, itong Toyota Innova ay nilagyan din ng mga security sense na magpapanatili sa kapanatagan, lalo na kung iiwan mo lamang ito sa labas ng iyong bahay o yung wala kang parkingan sa labas. Bukod kasi dyan, ay nilagyan din ito ng mga features para hindi basta-bastang magalaw, nakaw o makarnap sa mga pinagpaparkang lugar. Tulad na lamang na inilagay dito na number 1 ang engine immobilizer system para hindi mapagana ang makina sa kahit anong electrical procedure kapag wala ang mismong susi nito. Isa pa, meron na rin itong power door lock at central locking kasama ang anti-theft alarm system at anti-theft device na nagpapatibay sa seguridad upang hindi basta-bastang magalaw ng kahit na sinong magtatangka. Itong Toyota Innova noong year 2022 ay naglabas din ng iba pang bersyon na tinatawag na Toyota Innova Zenix. Ito ang bagong upgrade na modelo ng Toyota Innova na mild hybrid na rin. Sa susunod na video, ito naman ang tatalakayin natin. Well, ano nga ba ang pinakabuwang presyo nitong Toyota Innova na standard? Ito ay nagkakahalaga mula sa pinakamababa ng 1,261,000 pesos hanggang sa pinakamataas na klase na nagkakahalaga naman ng 1,808,000 pesos. Toyota Fortuner. Isa sa mga hindi mawala-wala at nangunguna pa rin sa listahan ng mga pagpipiliang modelo o 7-seater car na SUV dito sa bansa ay ang Toyota Fortuner. Ay ang pinakamabentang mid-size SUV ngayon sa Philippine market. Mula nung una itong inilabas sa bansa noong 2000 ay naging pangunahing pinagpipilianan ng mga mamamayang Pilipino na naghahanap ng isang komportabling utility na pampamilyang sasakyan. Mula sa pagiging maangas na platform ng disenyo nito, ay binibigyan din ng karapatan ng bawat isa na magmay-ari ng isang maaasahang SUV na may kalidad, tatag, bilis at lakas na hindi mapapantayan ng kahit sinong makakasabay nito sa kalsada ng Pilipinas. Well, sa kahit saang lugar naman kasi siguro sa bansa ay makikilala mo ang Fortuner. Sa pangalan pa lang ay makikitaan mo na ng malaking responsibilidad na ang ibig sabihin ay isang matagumpay at masagana. Yan din naman na makikita mo sa modelong ito dahil naglalaman itong sasakyan ng masaganang katangian mula sa external hanggang sa interior specs and features nito. Lalo na sa bagong modelong inilabas ngayon sa bansa, ang Toyota Fortuner GR Sport 2024 model. Meron itong 11 klaseng variant na pagpipilian mula sa pinakamababang variant na nagkakahalaga ng 1,764,000 pesos hanggang sa pinakamataas na variant nito na nagkakahalaga naman ng 2,595,000 pesos. Ang lahat ng mga modelo ng Fortuner kahit sa pinaka low-end variant nito ay hindi ka na rin talo. Hindi ganun kamura pero talagang tinatangkilik dahil sa makukontento ka na sa mga nilalaman nito. Iba din kasi ang dating kapag nakabili ka ng isang Fortuner. Talagang kabibiliban ka ng marami. May makina ito na mas malakas kesa sa karamihan at pangmatagalan. Gamit ng ilan sa kanilang libangan gaya ng pamamasyal, adventure, long ride o di naman kaya pwede gawing armored vehicle ng ilang mga nangangamba sa kanilang kaligtasan. At higit sa lahat may maluwag na interior cabin space na para sa 7 to 8 member ng pamilya. Ang Toyota Fortuner ay pinapagana ng alinman sa 2.4 liter o 2.8 liter diesel engine, naka-inline 4-cylinder 16-valve dual overhead camshaft at meron din itong manual o automatic na transmission na klase depende sa variant na pipiliin mo. At pare-parehong naka 6-speed ang variable gear shifting kaya hindi ka bibitinin. Kaya nitong gumawa ng maximum output na 148 to 201 horsepower sa kada 3,400 revolution per minute. At may maximum torque ito na umaabot sa 400 to 500 Newton meters sa kada 1,600 to 2,800 revolution per minute. Marami na rin nakapagsabi na malakas talagang humataw ito lalo na sa highway o maluluwag na kalsada, na pag-iwanan ang ilang mga kakumpetensya sa bilis nito na umaabot ng 190 km/h. Isa sa dahilan din kung bakit tinatangkilik ito ng karamihang mga Pilipino. May kakayahang panghawakan ng anumang klase o kondisyon ng kalsada, gaya ng malulubak o di naman kaya ay mababato. Meron kasi itong mga suspensions na matitibay din at magagandang klase at malalakas kung humataw sa mga ganong kondisyon.
Ang front suspensions nito ay ginamitan ng double wishbone with shock and coil spring at multi-link naman para sa rear suspension nito. Kasama ang makakapit na tires at may kalakihan ng sukat na 265 by 60R18. Mga naka-tubeless tires na rin ito kaya hindi ka mamumroblema sa maintenance nito. At for additional sa information lamang, matagal ko na rin alam na sobrang tibay talaga nito. Dahil karamihan sa mga feedback ng kliyenteng nakakabili nito ay talagang tumatagal daw at talagang mapagkakatiwalaan sa mga malulubak na klase ng kalsada. Kasama ang makakapit na mga brakes nito sa mga biglaang preno ay mapagkakatiwalaan mo rin. Dahil ang front and rear brake nito ay ginamitan ng parehong mga naka-ventilated disc type na hindi basta-bastang nag-iinit at napakalakas ng kapit. Hindi madaling mapudpud ang mga brake pads nito kaya less maintenance ka dito at mas maliit din ang tsansang makabangga ka sa mga hindi naasahang pagkakataon kung sakali man. Pagdating naman sa konsumo ng fuel, eksakto lang din ang kaya nito kung ito ay hindi naman bababarin sa lugar ng matatraffic din. Dahil kaya nitong umubos ng 1 litro kung sa syudad sa layo ng 10 to 11 km. At pagdating naman sa highway, gaya ng mga express ay kaya nitong mas tumipid pa ng hanggang sa 40 to 15 km per liter. Ang Toyota Fortuner ay meron din alinman sa 4x4 o 4x2 na klase ng transmission. Depende rin sa pipiliin mong variant. Well, kung mahilig ka sa adventure ride at mamundok, mas okay ang 4x4 automatic transmission nito. Pagdating naman sa external design, ang bagong Toyota Fortuner GR Sport ay naiiba sa ilang mga kapatid nito. Ito kasi ang nagdadala ngayon sa pinakabagong update ng disenyo sa external nito o tinatawag na Toyota Gazoo Racing at parang Toyota Racing Development o tinatawag namang TRD ng marami. Ito ay hango sa Toyota GR Supra na isinasalang sa Toyota Motorsport Division. Ang Toyota Fortuner, pati sa ibang mga bagay ay lamang na lamang din ito ng kaunti gaya ng kakaibang LED headlamp na mas pinanipis. Parehong naka-honeycomb design na upper and lower radiator grille nito at mga coated black garnish slash sa front face kasama ang ilan sa mga nakakulay itim na bahagi nitong modelo. Gaya ng fender arc o fender cladding sa 4 na mga gulong nito. Black roof panel na nagbibigay dito ng unique identity at sporty looking. Pero hindi naman masyadong nalalayo ang itsura ng rear portion nito sa ibang mga variant. Ang mga ilaw nito ay kagaya lang din ng ibang Fortuner variant, mga naka-LED type na kasama ang tail lamp. May DRL maliban sa mga turn signal lamps indicator. Talagang maaasahan kahit sa madidilim na kalsada. At sa interior base naman, meron itong naka-leather seat cover na mga upuan. Komportabling upuan nito at auto-adjustable sa second row seats. May center armrest na kasama at may mga bottle and cup holder na rin for additional convenient nito. Meron din itong mga USB port outlet at accessories power outlet socket na po pwedeng saksakan ng mga gadget appliances habang ikaw ay naghihintay sa mahabang biyahe. Marami rin itong bulsa mula sa harap at likod sa bawat gilid ng mga pintuan na makikita mo dito. At meron na ring wireless charging system para sa mas convenient na pag-charge ng iyong gadget. Maganda rin ang aircon system nitong Toyota Fortuner dahil meron itong tinatawag na auto climate control system. Kasama ang mga aircon blower ventilator na labasan ng mga hangin, pati sa likuran ay meron na rin. Kaya malamig at malamig na rin talaga ang singaw ng aircon system nito. At sa malalayong biyahe, merong mga sistema na magagamit mo rin sa pagmamaneho nito nang sa ganun ay hindi nakakangalay sa paa, lalo na kung malayuan ang biyahe. Meron na kasi itong tinatawag na cruise control system at adaptive cruise control system para ma-maintain ng ligtas na distansya sa mga makakasabayan natin at ma-maintain din ang tamang bilis ng sasakyan kahit na hindi ka nakatapak sa accelerator pedal at kusa rin itong aandar sa top speed na nakalaan. At bukod pa dyan, sinamahan din ito ng ABS o anti-lock braking system na nagpiprevent ng pagkaskid o pagkadulas ng mga gulong nito sa oras na ito ay bigla mong maipipreno sa mga hindi naasang pagkakataon gaya ng emergency braking. May kasamang brake assist na sumusuporta din sa pinakamalakas na brake na nagagawa nito sa oras ng emergency braking. Meron din itong EVD o tinatawag na electronic brake distributor, isang automobile brake technology
na pangkaragdagan sa brake system ng sasakyan na tumutulong din na maisaayos ang paggamit ng brake procedure sa kahit anong kondisyon ng kalsada. Ito man ay maidaan sa malulubak, mababato, pataas o di naman kaya ay sa mga biglaang pakurbada. At kung may karga-karga itong sasakyan na mabibigat, kapag bigla mong may preno ay susuportahan niya ng electronic brake distributor para mas mapalakas ang kapit. Bukod pa sa mga safety features ng brake, nilagyan din ito ng mga bagong sistemang pangkaligtasan upang mas maprotektahan ang lahat ng mga occupants o mga pasahero nito sa anumang klaseng kolisyon, disgrasya na magaganap sa gitna ng kalsada. Bilang dito ang ADAS o tinatawag na Advanced Driving Assistance System. Ang primary focus ng sistemang ito ay upang maiwasan ang pagkabangga ng sasakyan sa pamamagitan ng mga features na nakapaloob dito, gaya ng lane departure warning na nagbibigay alerto sa drivers sa mga pagpapalit ng linya o direksyon nitong sasakyan. At may isang blind spot monitoring din para sa mga biglaang sumusulpot sa mga pakurbada o sa mga intersection na lugar. Meron din itong rear cross traffic alert na para naman safety features sa pagpapatras nitong sasakyan. Halimbawa na lang sa parkingan na biglang may mga dumaraang sasakyan sa likuran na hindi natin nakikita. Automatic itong hihinto para hindi matrasan ang mga paparating na sasakyan sa likuran natin. Nilagyan din ito ng downhill assist control system para maiwasan ang bilis ng pagpapatakbo sa mga pababang kalsada o pababa ng bundok. Pinipigilan ng pagkadaos-dos ng sasakyan sa ganong sitwasyon. At ang kapareha naman nito ay ang tinatawag na hill start assist ay meron din itong sasakyan para naman sa mga pahon para kung sakaling hihinto naman sa mga pataas na kalsada ay automatic namang mag-a-apply din ng brake para hindi dumaos-dos pababa ng bundok kahit hindi ka nakatapak sa brake pedal nito. Nilagyan din ito ng vehicle stability control system na nagpapanatili ng magandang stable ng pagmamaniobra sa kahit saang lugar man, gaya ng mabubundok, mababato, mga lupain, napakaraming humps at mga biglaang mga pakurbada ay may babalanse pa rin ng maayos ang pagmamaniobra sa pamamagitan nitong vehicle stability control system. Kompleto din ito sa parking assistant features gaya ng front and rear parking sensor with rear camera at may 360 camera din para makita ang buong paligid ng sasakyan habang tayo ay nagmamaniobra. Mas maganda itong gamitin lalo na sa masisikip na lugar para maiwasang makasagi o masagi ng iba pang mga sasakyan o debris na nakakalat sa kalsada. Sinamahan din ito ng engine check warning system, front and side impact beams, may mga crash sensor sa bawat gilid, child safety locks, child seat mounts. Marami rin itong mga airbags mula sa driver's side at passenger. May mga curtain airbags, side airbags para sa iba pang mga pasahero na nakasakay dito. Meron din itong knee airbag. At ang lahat ng mga upuan ay may mga seat belt na rin for additional safety features mga kaibigan. At bukod pa dyan, nilagyan din ito ng traction control system para kahit idaan natin sa mapuputik, mga basa o malulubak na kalsada kaya ng vehicle stability, ay ma-maintain pa rin ang maayos na maneuverability sa kahit saang kondisyon man. Bukod sa mga safety features na inilagay dito, ito ay nilagyan din ng security features para naman hindi basta-bastang makarnap o manakaw ng kahit na sino. Meron itong central locking at power door lock na nagpapatibay sa pagkasara ng pinto, lalo na kung nakalock na ito. Hindi basta-bastang mabubukas kahit gamitan pa ng mga tools na pagpapabukas ng mga pintuan. Meron din itong engine immobilizer system upang hindi naman basta-bastang mapagana kahit gamitan ng mga electrical procedure. At kasama rin ang anti-theft alarm na mag-a-alarm naman o tutunog kapag nasagi o nagalaw ito. At sinamahan din ng anti-theft device para mas madaling matrace kung saan man ito dadalhin ng magnanakaw at magkakarnap nito. Itong Toyota Fortuner ay may fuel tank capacity na 80 liters. Kaya malayo-layong biyahe talaga ang mararating mo gamit ang modelong ito. Meron itong 7 upuan o kaya hanggang sa 8 seaters kung hindi naman kayo ganong kalakihan. Ang kabuuang lapad nito
ay nasa 185.5 cm. May taas ito na 183.5 cm at kabuuang haba na 479.5 cm. Ang mga wheelbase size naman ito ay nasa 274.5 cm at pwede pang mas mapalakihan ang gulong nito kung gugustuhin. Nagkakahalaga ito mula sa pinakamababang variant na may presyo na 1,764,000 pesos hanggang sa pinaka-top variant na umabot ng 2,595,000 pesos o higit pa. So hanggang dito lamang po siguro ang ating video. Ngayon kung nagustuhan mo ang topic natin ngayon, baka naman pwedeng pa-click ng like button at pa-comment na rin ang opinion sa ibaba ng video na ito. Bago po tayo magtapos, nais ko po munang magpasalamat sa mga patuloy na sumusuporta at tumatangkilik at nag-aabang palagi sa mga video na ina-upload natin dito sa ating channel. Maraming salamat po at shoutout po sa inyo guys. Ngayon kung bago ka pa lamang po dito sa aking channel, baka naman kaibigan pwede maklik ang subscribe button pati na ang notification bell para naman mapilip lagi sa mga video na gagawin ko pa. This is Oblis Collection. Thank you!